Kabanata 1561, nalinlang ang Flame Wolf. Mabilis na lumalakas ang Nine Netherbird. Boom! Sa ilalim ng lihim na pagkontrol ni Zephyr, mabilis na ikinumpas ng Flame Wolf ang higanteng mga kuko nito. Sa isang iglap, isang dambuhalang alon ng naglalagablab na apoy ang rumagasa sa himpapawid bago walang awang bumagsak sa direksyon ni Liu Xuanji, Yun Washeng, at ng iba pang eksperto. Ang buong paligid ay naging isang dagat ng apoy. Napakataas ng temperatura na tila kayang tunawin maging ang mismong hangin. Umatake. Nagulat si Liu Xuanji ngunit agad na gumanti. Kasabay nito, inilabas din ng iba pang eksperto ang kanilang mga pinakamalalakas na teknik upang salagin ang mabangis na pag-atake. Nakita ito ni Zephyr at bahagya siyang ngumiti. Perpekto. Agad niyang binawi ang kanyang spirit energy. Sa sandaling mawala ang kontrol ni Zephyr. Tuluyang nabawi ng Flame Wolf ang kanyang kamalayan. Ngunit huli na ang lahat. Boom! Ang pinakawalan nitong apoy habang nasa ilalim ng kontrol ni Zephyr. Ay siya ring tumama sa sarili nitong katawan. Ewo! Isang nakakayanig na sigaw ng galit ang umalangaw-ngaw. Bagamat bihasa ang Flame Wolf sa apoy. Nasugatan pa rin ito ng sarili nitong napakalakas na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, isang rank 8 Demon Beast ang nalinlang sa ganitong paraan. Nagnitngit ito sa matinding galit. Mistulang sisabog ang buong kabundukan sa nakakakilabot nitong aura. Liu Xuanji. Yun Washeng. Huwag kayong tumigil. Patayin ang halimaw na iyan. Malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Hindi na nag-atubili si Yun Washeng. Kasabay ng iba pang eksperto. Sabay-sabay silang sumugod laban sa nagngangalit na Flame Wolf. Sa isang iglap, sumiklab ang isang mabangis na labanan. Samantala, hindi na muling pinansin ni Zephyr ang nangyayari sa labas. Sa kanyang isip, sapat na ang mga eksperto upang pansamantalang pigilan ang Flame Wolf. Habang abala ang lahat sa labanan. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon. Flame Wolf. Pigilan mo sila hanggat kaya mo. Kung narinig lamang ng halimaw ang sinabi ni Zephyr. Marahil ay lalo pa itong mababaliw sa galit. Samantala, parang baliw na nilalamon ng Nine Netherbird ang 3 Spirit Essence at ang libu-libong Fire Attribute Mutated Spiritual Stones. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang aura nito. Hindi mabilang na apoy ang umiikot sa paligid ng katawan nito. Mistula itong isang banal na ibong muling isinisilang sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ito ang pagkakataong minsan lamang dumating sa buong buhay nito. Kaya wala itong balak sayangin kahit isang sandali. Sa isang tabi, tahimik namang nakamasid si Meatbun. Titig na titig ito sa 3 Spirit Essence. Halatang gusto rin nitong tikman ang pambihirang kayamanang iyon. Ngunit nauunawaan nitong mas kailangan ito ng Nine Netherbird. Kaya't pinigilan nito ang sarili. Samantala, patuloy na lumalakas ang apoy sa paligid ng Nine Netherbird. Halos maging tunay na anyo na ang naglalagablab nitong aura. Maging si Zephyr ay hindi napigil ang mamangha. Tunay ngang karapat-dapat itong tawaging isang sinaunang banal na nilalang. Ang bilis ng paglakas nito ay lampas sa aking inaasahan. Ngunit, habang lumalakas ang Nine Netherbird, may isa ring presensyang unti-unting nagising dahil sa napakalaking pagbabago ng enerhiya. Tuluyan na bang mababawi ng Nine Netherbird ang malaking bahagi ng dati nitong kapangyarihan? Hanggang kailan kakayanin ng mga eksperto na pigilan ang nagngangalit na Flame Wolf? At sino ang misteryosong presensyang unti-unting nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa loob ng kuweba? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1561, nalinlang ang Flame Wolf. Mabilis na lumalakas ang Nine Netherbird. Boom! Sa ilalim ng lihim na pagkontrol ni Zephyr, mabilis na ikinumpas ng Flame Wolf ang higanteng mga kuko nito. Sa isang iglap, isang dambuhalang alon ng naglalagablab na apoy ang rumagasa sa himpapawid bago walang awang bumagsak sa direksyon ni Liu Xuanji, Yun Washeng, at ng iba pang eksperto. Ang buong paligid ay naging isang dagat ng apoy. Napakataas ng temperatura na tila kayang tunawin maging ang mismong hangin. Umatake. Nagulat si Liu Xuanji ngunit agad na gumanti. Kasabay nito,
Inilabas din ng iba pang eksperto ang kanilang mga pinakamalalakas na teknik upang salagin ang mabangis na pag-atake. Nakita ito ni Zephyr at bahagya siyang ngumiti. Perpekto. Agad niyang binawi ang kanyang spirit energy. Sa sandaling mawala ang kontrol ni Zephyr. Tuluyang nabawi ng Flame Wolf ang kanyang kamalayan. Ngunit huli na ang lahat. Boom! Ang pinakawalan nitong apoy habang nasa ilalim ng kontrol ni Zephyr. Ay siya ring tumama sa sarili nitong katawan. Ewo! Isang nakakayanig na sigaw ng galit ang umalangaw-ngaw. Bagamat bihasa ang Flame Wolf sa apoy. Nasugatan pa rin ito ng sarili nitong napakalakas na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, isang rank 8 Demon Beast ang nalinlang sa ganitong paraan. Nagngit-ngit ito sa matinding galit. Mistulang sisabog ang buong kabundukan sa nakakakilabot nitong aura. Liu Xuanji. Yun Washeng. Huwag kayong tumigil. Patayin ang halimaw na iyan. Malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Hindi na nag-atubili si Yun Washeng. Kasabay ng iba pang eksperto. Sabay-sabay silang sumugod laban sa nagngangalit na Flame Wolf. Sa isang iglap, sumiklab ang isang mabangis na labanan. Samantala, hindi na muling pinansin ni Zephyr ang nangyayari sa labas. Sa kanyang isip, sapat na ang mga eksperto upang pansamantalang pigilan ang Flame Wolf. Habang abala ang lahat sa labanan. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon. Flame Wolf. Pigilan mo sila hanggat kaya mo. Kung narinig lamang ng halimaw ang sinabi ni Zephyr. Marahil ay lalo pa itong mababaliw sa galit. Samantala, parang baliw na nilalamon ng Nine Netherbird ang 3 Spirit Essence at ang libu-libong Fire Attribute Mutated Spiritual Stones. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang aura nito. Hindi mabilang na apoy ang umiikot sa paligid ng katawan nito. Mistula itong isang banal na ibong muling isinisilang sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ito ang pagkakataong minsan lamang dumating sa buong buhay nito. Kaya wala itong balak sayangin kahit isang sandali. Sa isang tabi, tahimik namang nakamasid si Mitbun. Titig na titig ito sa 3 Spirit Essence. Halatang gusto rin nitong tikman ang pambihirang kayamanang iyon. Ngunit nauunawaan nitong mas kailangan ito ng Nine Netherbird. Kaya't pinigilan nito ang sarili. Samantala, patuloy na lumalakas ang apoy sa paligid ng Nine Netherbird. Halos maging tunay na anyo na ang naglalagablab nitong aura. Maging si Zephyr ay hindi napigil ang mamangha. Tunay ngang karapat-dapat itong tawaging isang sinaunang banal na nilalang. Ang bilis ng paglakas nito ay lampas sa aking inaasahan. Ngunit, habang lumalakas ang Nine Netherbird, may isa ring presensyang unti-unting nagising dahil sa napakalaking pagbabago ng enerhiya. Tuluyan na bang mababawi ng Nine Netherbird ang malaking bahagi ng dati nitong kapangyarihan? Hanggang kailan kakayanin ng mga eksperto na pigilan ang nagngangalit na Flame Wolf? At sino ang misteryosong presensyang unti-unting nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa loob ng kuweba? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1563, tumakas si Zephyr. Muling nabuhay ang Nine Netherbird. Ewo. Sa paglitaw ng napakalaking lambat ng apoy. Tuluyang naipit ang Flame Wolf. Nagwala ito ng husto habang desperadong sinusubukang makalaya. Mula sa katawan nito ay sumabog ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Lagok. 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 Unti-unting nagkaroon ng mga bitek ang higanteng lambat ng apoy. Sa isang mabangis na alulong. Muling bumuga ng naglalagablab na apoy ang Flame Wolf. Kasabay nito, marahas nitong iwi na siwas ang matutulis nitong mga kuko. Riep. Napunit ang malaking lambat. Ngunit huli na ang lahat. Bagamat napakalakas ng Flame Wolf. Napakarami ng mga kalaban nito. Marami pa sa kanila ay mga eksperto sa Alchemy Realm. Unti-unti, nagsimulang mawala ng lakas ang mabangis na halimaw. Samantala, sa loob ng kuweba, patuloy na nagliliyab ang maitim na apoy sa paligid ng Nine Netherbird. Habang lumilipas ang bawat sandali, mas lalo itong nagiging matatag. Mistulang nagkakaroon ng tunay na anyo ang apoy na bumabalot dito. Muling pinalawak ni Zephyr ang kanyang spirit energy. Nang makita niya ang nangyayari sa labas, bahagya siyang napakunot-noo. Malapit nang matapos ang labanan.
Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang alulong ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Isa itong tunog na tila nagpapahiwatig ng pagsuko. Napahalakhak ang Cursed Devil King. Ha ha ha. Mukhang hindi na magtatagal ang Flame Wolf. Ngunit umiling si Zephyr. Hindi. Hindi basta-basta susuko ang isang Flame Wolf. Bigla siyang natigilan. May isang bagay siyang naalala. Noong una niyang sinupil ang Flame Wolf, direkta niyang inatake ang kaluluwa nito gamit ang kanyang spirit energy. Bagamat hindi niya ito tuluyang nakontrol, posible niyang napinsala ang kaluluwa nito. At iyon marahil ang dahilan kung bakit mabilis itong nanghina sa labanan. Nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Kailangan nating magmadali. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na halakhak ang umalangaw-ngaw mula sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ha ha ha. Tapos na. Lumalabas na ako. Kasabay ng mga salitang iyon, biglang sumabog ang isang napakalawak na itim na apoy. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong kuweba. Matagumpay nang natapos ng Nine Netherbird ang pagpipino sa Spirit Essence at sa lahat ng Fire Attribute Mutated Spiritual Stones. Hindi na ito ang dating mahina at sugatang nilalang. Ang aura nito ngayon ay tila isang sinaunang Diyos ng apoy na muling nagbalik. Umalis na tayo. Mariing sigaw ni Zephyr. Hindi na sila maaaring magtagal pa. Ramdam na niya ang mabilis na paglapit ng maraming eksperto. Sa isang iglap, parang isang itim na kidlat na rumagasa ang Nine Netherbird. Kasabay nito, mabilis ding tumakas sina Zephyr at Mitbun palabas ng kuweba. Rumble. Sa mismong sandaling makalabas sila, isang malaking grupo ng mga eksperto ang dumating sa pasukan ng kuweba. Ngunit, huli na ang lahat. Ang pinakamahalagang kayamanan sa loob ay wala na. Ano ang magiging reaksyon ni na Liu Xuanji at Yun Washeng kapag nalaman nilang naaga na ang lahat ng Spirit Essence? Matatanggap kaya ng Flame Wolf na ninakaw ang kayamanang buong buhay nitong binantayan. At sa napakalaking pagtaas ng lakas ng Nine Netherbird, ano ang una nitong gagawin sa mga haarang sa kanilang pagtakas? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1564, galit na galit si Liu Xuanji. Sinimulan ang walang humpay na paghahabol. Sa paglabas ni Zephyr mula sa kuweba, bigla silang nagkaharap ni Liu Xuanji. Nanlaki ang mga mata ng babaeng may mukhang bata habang matalim na nakatitig sa kanya. Sa tabi nito ay ang Flame Wolf, na ngayon ay puno ng puot at matinding pagnanais na durugan si Zephyr. Hindi nito inaasahang magagamit ito ng isang tao. Nang maramdaman ni na Liu Xuanji ang napakalakas na apoy na nagmumula sa loob ng kuweba, wala silang nagawa kundi umurong upang makaiwas sa panganib. Ngunit ang Flame Wolf ayaw pa ring sumuko. Ewo. Sa isang kisap mata, iwi na siwas nito ang matutulis nitong kuko at rumagasa patungo kay Zephyr. Ngunit bago pa ito makalapit, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Hindi kita hahayaang makaharang. Ikinumpas ng Nine Netherbird ang mga pakpak nito. Boom! Isang napakaitim na talam ng apoy ang rumagasa at walang awang itinulak pa atras ang Flame Wolf. Nang makita ang eksenang iyon, biglang nagdilim ang mukha ni Liu Xuanji. Ikaw! Nilinlang mo kami. Doon niya napagtanto ang lahat. Ginamit sila ni Zephyr upang ilihis ang atensyon ng Flame Wolf habang inaagaw ang tunay na kayamanan sa loob ng kuweba. Bagamat hindi pa niya alam kung ano mismo ang nakuha nito, alam niyang napakalaki nang nawala sa kanila. Sa sobrang galit, halos manginig ang buong katawan ni Liu Xuanji. Cherry, habulin mo sila. Sa isang iglap, muling rumagasa ang Flame Wolf. Sa kabilang panig, napailing lamang si Yun Washeng habang nakangisi. Haha. Talagang nagawa niyang lokohin ang pinakamapanganib na babae sa Alchemist Mansion. Mukhang hindi na mapapakali ang batang iyon. Kasunod nito, mabilis ding humabol ang mga eksperto ng Alchemist Mansion. Samantala, sa himpapawid, buong bilis na lumilipad ang Nine Netherbird. Ngunit dahil kasi simula pa lamang nitong tunawin ang napakalaking enerhiya ng Spirit Essence, hindi pa ganap na matatag ang aura nito. Patuloy na naglalagablab ang maitim na apoy sa paligid ng katawan nito.
Napansin iyon ni Zephyr. Mukhang hindi pa lubusang natatapos ang pagpipino mo. Tumango ang Nine Netherbird. Kaya nila tayong matunten habang ganito pa ang aking aura. Sa likuran nila. Biglang umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ni Liu Xuanji. Hoy! Huminto ka riyan. Wala na ang dating mayanhing asal ng babaeng ito. Tanging matinding galit na lamang ang makikita sa kanyang mukha. Kasabay nito. Mabilis ding humahabol ang Flame Wolf. Hindi nito nalilimutan ang taong naglinlang dito. Sa isip nito. Si Zephyr ang dahilan kung bakit ito natalo at napahiya. Habang nagpapatuloy ang habulan. Marami ng cultivator ang napalingon. Sandali. Hindi ba si Liu Xuanji ng Alchemist Mansion iyan? Sino ang taong iyon at bakit galit na galit siyang hinahabol? Napailing ang isa pang eksperto. Kawawa ang batang iyon. Kapag ang Alchemist Mansion ang naging kalaban mo. Halos wala ng lugar sa buong Muan Domain ang ligtas para sa iyo. Ngunit hindi nila alam. Ang taong kanilang kinakaawaan. Ay siya palang nagtagumpay na maagaw ang pinakamahalagang kayamanan sa buong lugar. Makakatakas kaya si Zephyr sa walang humpay na habol ni Liu Xuanji at ng Flame Wolf? Ano ang mangyayari kapag tuluyang natapos ng Nine Netherbird ang pagpipino sa Spirit Essence? At kapag nalaman ng lahat ang tunay na kayamanang nakuha ni Zephyr? Ilan pa kaya ang sasama sa paghahabol sa kanya? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1565, napaligiran si Zephyr. Nabunyag ang kanyang tunay na mukha. Hindi na makakatakas ang batang iyon. Iyan ang Alchemist Mansion. At si Liu Xuanji pa ang kanyang nakabangga. Ganito ang usap-usapan ng mga cultivator habang patuloy ang habulan. Samantala, halos manginig sa galit si Liu Xuanji. Ikaw. Ang lakas ng loob mong gamitin ako. Namumula na ang kanyang mukha sa matinding inis. Ang naglalagablab na aura sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung maaari lamang. Matagal na niyang pinaire-piraso si Zephyr. Ngunit sa halip na mataranta. Ngumiti lamang si Zephyr. Binibini. Ako ang naunang pumasok sa kuweba. Nagkataon lang na naabala ka ng Flame Wolf. Hindi ko yata kasalanan iyon. Sa isang iglap. Lalong nagliyab ang galit ni Liu Xuanji. Walang hiya ka. Mapunta ka sa impyerno. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Boom! Sa isang kisap mata. Libu-libong naglalagablab na ron ang lumitaw sa himpapawid. Mistulang bumaba ang isang Diyos ng apoy. Ang buong kalangitan sa loob ng daan-daang libong metro ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Napakabigat ng pressure. Halos hindi na makagalaw si Zephyr. Kasabay nito. Lumitaw rin ang apat na eksperto sa Alchemy Realm. Mabilis nilang hinaranggan ang lahat ng posibleng daan ng pagtakas. Tahimik na inilibot ni Zephyr ang kanyang tingin. Apat na alchemy experts. At marami pang cultivator sa Spirit Realm. Hindi na ito magiging madaling laban. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napansin ng mga matatandang eksperto ang isang bagay. Napakabata pa pala niya. Dahil sa sunod-sunod na paggamit ni Zephyr ng kanyang spirit energy. Tuluyan nang nawala ang epekto ng kanyang illusion spell. Nabunyag ang kanyang tunay na mukha. Napatingin ang lahat sa kanya. Isang binatang nasa 17 o 18 taong gulang lamang. Ngunit mayroon ng lakas na ikinagugulat maging ng mga eksperto. Napabuntong hininga ang isang matandang alchemy cultivator. Kahanga-hanga. Sa murang edad. Nasa spirit realm na siya. At ang ibong kasama niya. Hindi rin ordinaryong demon beast. Tumango ang isa pa. Ang puwersang nasa likod ng batang ito. Tiyak na hindi pangkaraniwan. Kahit ang mga veteranong eksperto. Hindi na nang ahas maliitin si Zephyr. Ngunit sa kanilang palagay. Mas mataas pa rin ang antas ni Liu Xuanji. Malamig na ngumiti ang dalaga. Ano? Bakit hindi ka na tumatakas? Ngunit sa halip na kabahan. Bahagyang umubo si Zephyr at ngumiti. Ahem. Kapag may isang magandang dalagang sobrang porsigidong humahabol sa akin. Kung tatakbo pa rin ako. Hindi ba't magiging bastos naman iyon? Sa isang iglap. Nanigas ang buong paligid. Lahat ay napatingin kay Zephyr.
At si Liu Xuanji ay halos mawalan ng ulirat sa sobrang galit. Ano ang magiging reaksyon ni Liu Xuanji matapos muling tuksuhin ni Zephyr sa harap ng napakaraming eksperto? Magagawa bang makatakas ni Zephyr kahit napapalibutan na siya ng 4 na alchemy experts? At sino ang unang kikilos kapag tuluyang sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang panig? Abangan ang susunod na kabanata.